Ayan po, magandang araw po mga kaibigan. Lalagay po tayo ng collar polo. Bali may besting na po ito yung body nito, yung kanyang pinaka-opening. Yan po, yung besting yan. Kailangan po, tuwid po yung inyong placket sa harap para pag binutunoy siya na hindi siya tabingi, flat yung tela. Dito, kukunin natin ng gitna. Lalagay tayo ng pikete. Malit lang. Dito po, iyan din po natin ng pikete yung kanyang bangkito para yun ang itatapat nyo sa pikete ng bakyok. Bali sa akin pang pinipikete iyan ko po yung walang pilon kasi yun yung binibesting ko sa body. Pag bago lang po kayo, guguhitan nyo po yan yung lapis, yung pinakaloob, dadaanan ng besting, tatayan nya. Yan yung ilalim na yan, yun yung walang pilon, yun yung lalagyan nyo ng marking, yun yung susundan nyo pagka nagtay kayo sa body. Konting konti lang po yung kitang kita lang nyo po na may kita nyo para susundan nyo ng tayo para hindi mawala sa sukat. Yan po. So mga tol, experience ko lang talaga to. Kumbaga pinag-aaralan ko talagang tagat ko kung saan ka madali na paano papagandaan yung gawa mo yung ganitong operation. Kasi lahat naman tayo talagang nag-umpisa tayo sa paano matututo. Kailangan porsigin din natin yung sarili natin na tayo matuto. Bali mga kaibigan, ang gawa ko pala malilit lang po para hindi siya blouse tsaka polo. Baka magkamantsa. Polo yung marami. Bali yan po. Bago nyo i-basing yan, siguraduhin nyo rin na pares yung pakain nyo sa body para pag nag-hemp kayo pantay din. Puputol yung sinulid ng makina ko. Yan. Bali, kung kaya nyong umpisan sa dulo, pwede naman. Pero pag bago, sa gitna talaga nag-umpisa. Tapos, tatapusin nila sa sa pinakaunahan. Bali, sa gitna sila nagtatapos para pantay. Pero kung kaya nyo naman, ganyan, umpisa nyo sa dulo hanggang sa pinakahuli. Pero siguraduhin nyo lang na pantay yung pakain. Kasi ang ko lang nito, kailangan yung body. Kung ano yung haba ng kanyang bangkito, yun din yung haba ng kanyang opening ng body para hindi siya kulubot. O, hindi naman sobrang mahaba. Kailangan pares lang sila dapat. May sumobra man kahit mga konti lang, kasi pagka sumobra yung body kukulubot. Yan po, ilalaklit nyo po yung bawat dulo nyan. Bali yan, tapos na. Kuklose na po natin yan. Umpisan natin sa kanyang
ibabaw ng kanyang bangkito. Diyan po ako nag-umpisa. Ganyan. Kailangan bago kayo kumanto, ayusin nyo na yung dulo, yung bawat kanto na yan, para maganda tingnan. Yan. Huwag sobra kasi baka mabutas. Yan. Tanggalin nyo na po yung mga sinulid. Saka may konti man, ipasok nyo na lang para hindi tingnan, sagwa. Kailangan tagong-tago yung basting dyan eh. Kasi yun yung aapakan nyo pagka nag-close na kayo. Ayan. Yan po yung pinakaano dyan eh. So, para sa akin mahirap. Kasi yun yung tutuntunin nyo, yung basting. Ayan. Yung basting doon kayo tutungtong. Huwag kayo dapat hindi kayo bababa sa basting. Kasi pag bumaba kayo, bagsak sa likuran yan. Kaya yan, tutungtong lang kayo dyan. Hindi ba rin mabagal. Basta maganda yung latag ng pilon sa kanyang body. Kasi yan ang unang tinitingnan ng ang mga mamimili. Yan ang unang nila. Kumbaga, tinitingnan kung maayos ba yung gawa. Lalo na po sa mga QA. Yan. Dahan-dahan lang po. Pero pagkasanay na po, basta sigurado kayong alam yung siguradong tatapat, tuloy nyo na. Pero random check pa rin po. Kasi mahirap pagka nagtastas. Matagal, tsaka yung tela natudurog, ninis-nis. Ganyan yung kapag yung tela ay Katrina kasi yung tela niyan. Pagpulo kasi mga kaibigan ang unang tinitingnan dyan color yun ang maselan po dyan yun ang tinitingnan ng POC. Yan po ang latag ng color. Kailangan maganda rin po yung kanto dyan sa ibaba tayo lalak tayo. Yan yung pinaka huling pasada. Laging ibabaw yung sa amin kasi laging ibabaw kami yung pagyayar ng tahi color. Lapitan mo na. So yan po mga kaibigan. Pagka maganda kasi yung latag na ngayon, maganda yung latag ng pilon. Saka yung body, kung anong laki ng yun din yung laki ng kanyang bangkito. Maganda yung tingnan. So yan mga kaibigan. Yan lang po muna ang i-share ko sa inyong mga tutorial. Sa susunod po meron pa po akong bibigay sa inyong mga tips.